Share lang pala namin sa inyo ang naging biyahe namin papuntang DRT Bulacan. Nag-overnight camp nga kami kasama si Jabi at naghanap ng campsite na budget at pet friendly at kung saan meron ding ilog na pwedeng mapagliuan. 8 AM nga nang bumiyahe kami at dito sa Commonwealth Avenue going to Fairview ang aming magiging daan. Dire-diretso nga lang hanggang sa marating namin ang Zabarte Road at ito naman ang sunod naming binaybay. First time nga pala namin dumaan dito ni Mami dahil madalas kapag sa Bulacan ang biyahe namin ay sa Quirino Highway kami dumadaan. Medyo matraffic at medyo lubak-lubak din ang kalsada. Pagkarating nga pala namin sa Muson sa San Jose del Monte, Bulacan ay naghanap muna kami ng 7-Eleven dahil wala nga pala kaming dalang butane. Kaya ayan, bumili muna si Mami pati na din ang aming merienda. Pagkatapos nga ay nagpatuloy na din kami sa aming biyahe. Nadaanan pa nga namin at talaga namang nabighani kami sa ganda ng bagong munisipyo ng San Jose del Monte, Bulacan. Nagpatuloy lang kami hanggang sa narating ang Fernando Norsagaray Escudero Monument. At ilang minuto nga ay nadaanan na rin namin ang welcome arc ng Angat Bulacan. Paglagpas mo nga dito ay madadaanan mo ang Angat River View Deck na talaga namang napakaganda. Marami ding mga riders ang humihinto dito para magpicture at mag-relax habang pinagmamasdan ang napakagandang view ng Angat River. Ito naman ang Santa Lucia Bridge dito sa Angat River. Isa rin itong kilalang paliguan dito sa Angat, Bulacan dahil sa walang entrance fee at parking lang ang babayaran. Paglagpas nga namin ng tulay ay naghanap na muna kami ng makakainan para makapagpahinga muna sandali dahil sa sobrang init ng panahon. Pagkatapos kumain ay sumabak na ulit kami sa biyahe hanggang sa marating na din namin ang welcome arc ng Doña Remedios Trinidad o mas kilala sa tawag na DRT. Madalas itong hintuan ng mga rider para magpicture at dahil sa first time nga din namin dito ay huminto na din muna kami saglit para magpicture. Tapos tuloy-tuloy na nga ang aming biyahe. Paglagpas nyo ng arko ng DRT ay maganda na ang kalsada, kaya ang sarap din mag-rides dito. May mga kaunting palusong nga lang at paahon, kaya doble ingat din, lalo na sa mga pakurbadang kalsada. Tapos kapag nadaanan nyo itong welcome arc ng Barangay Akle, ibig sabihin malapit na kayong kumanan. Madadaanan nyo itong tulay na ito, tapos dire-diretso lang. At pagdating nyo dito sa kanto, diyan kayo kakanan. Tapos dire-diretso na ulit hanggang sa makita nyo itong sangang daan na ito na may pababa, dyan kayo papasok. Kaunting abante lang at may madadaanan kayong kubo. Magbabayad kayo dyan ng 20 pesos per head para sa environmental fee. Pagtapos nga naming magbayad ay dumiretso na ulit kami hanggang sa madaanan naman namin itong sign na may nakalagay na I love Buho. Pag nakita nyo nga yan, ibig sabihin ay malapit ka na sa campsite na pupuntahan mo. At yan, dire-diretso nga lang kami at pagdating sa unahan, nasa bandang kanan yung campsite na pinuntahan namin. Ito nga pala ang sentro ng bato na matatagpuan dito sa Sitio 2, Barangay Camachin, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Pagpasok nyo nga ng gate, ay nandito sa bandang kanan ang kanilang registration. Dito kayo magbabayad at tatanungin kayo kung day tour or overnight. 80 pesos per head lang ang babayaran nyo kapag day tour. At 160 pesos naman kapag overnight. Pwede din kayo bumili dito ng mga kailangan nyo sa pagka-camping. Benta kayo dito ng tube ice tsaka mineral na. Okay. Malawak ang parking space nila dito para sa mga sasakyan at motor. Meron din sila dito sa taas at meron din sa ibaba. Kami ni Mami mas pinili namin na mag-park sa ibaba para mas malapit dahil sa kabila kami magpipitch ng tent at tatawid kami ng tulay. Doon namin napili mag-pitch ng tent dahil mas maraming puno doon at pwedeng magsabit ng hammock. Ito nga pala yung hanging bridge nila. Dito kami tumawid para dalhin yung mga gamit namin papunta sa kabilang side ng campsite. Dala-dalawang tao nga lang ang pwedeng magsabay sa hanging bridge kapag tatawid kayo dahil mukhang hindi nito kakayanin kapag medyo madami ang nagsabay-sabay na tumawid dito. Pagtapos nga namin maitawid ang lahat ng gamit namin ay agad na din nag-set up si Mami ng aming tent. Dito nga ay nilatag na niya kaagad ang aming ground sheet. Sunod yung mesh at huli naman yung outer cover ng tent. Pagkatapos niya nga ay nagpahinga na muna siya at ako naman yung nagsabit ng aming hamokado. Pinainom ko na din pala muna si Jabi ng tubig dahil mukhang uhaw na din siya mula pa sa biyahe.
Dito nga pala sa spot namin ay maganda dahil mapuno, kaya hindi na din kami naglagay ng awning o ng aming tarp. Nag-usap nga din pala kami ni Mami na maaga kami maghahaponan. Kaya ayan, nagsalang na agad ako ng sinaing habang si Mami naman ay nagready na at nag-ihaw ng kanyang homemade chicken inasal. Habang nagpapalipas nga ng oras ay nagpunta muna ako malapit sa ilog para naman makapag-video at makita natin ang malapitan. So ito nga pala ang itsura ng ilog dito. Merong part na malalim at meron din namang mababaw para sa mga bata. Tapos nung medyo madilim-dilim na nga ay nakaramdam na din kami ng gutom. Kaya ayan, tsumibog muna kami. Pagkatapos nga namin kumain ay sinulit na muna namin ang gabi at nagpahinga na din kami pagkatapos. Kinaumagahan, naglibot naman ako sa campsite at una kong dinaanan itong sink na malapit sa spot namin. Sa itaas nga neto ay merong CR na kung hindi ka naman maselan ay pwede na pagtiyagaan. Sunod ko namang pinuntahan yung mga cottages na pinaparent nila. Ito yung sa bandang harap ng parking. Mapuno dito at malapit sa mga CR. Ito naman yung nasa gawing dulo. Halos malapit naman ito sa may hanging bridge. Tapos, eto naman yung cottage pagbaba ng hagdan. Maganda dito dahil mismong ilog yung harap na view neto. Kung sa rates naman, eto, check nyo na lang. Iba-iba yung presyo ng bawat cottage. Nagre-range ng 400 pesos hanggang 1,000 pesos. Depende sa laki at capacity. Malawak din ang parking nila dito sa ibaba. Sunod naman itong CR ng pambabae. Meron ditong 4 na pwedeng pagliguan at pagbihisan. At ito naman yung sa panglalaki na merong available na urinal sink. Pagkatapos ko nga umikot ay bumalik na din ako sa tent namin. Shoutout nga pala sa mga masisipag na staff ng Sentro ng Bato na silang nagpapanatili ng kalinisan dito sa campsite. Pagbalik ko nga ay naabutan kong naghahanda na ng aming pananghalian si Mami. And for today's lunch, pangmalakasang sopas at maling naman ang ating food trip. Nung medyo hapon na nga at hindi na mainit, naisipan naman namin na maligo na sa ilog. Eto nga at tinatawag na kami ng batuta. Kaya naman eto, isinama na namin. Let's go! Ilog! Eto nga pala ang ilang paalala nila dito sa campsite. At para naman sa ating huling gabi, ako naman ang nagluto ng aming hapunan. Gatang sardinas na may talong at pechay naman ang naisip kong dinner. Pagkatapos ko nga magluto ay tsumibog na din kami agad. Grabe! Isang solid camping na naman ang ating na-experience. Kaya para sa mga naghahanap dyan ng campsite na merong ilog, check this out. Baka magustuhan nyo din dito. Recommended to para sa mga gustong mag-quick ride or day tour na gusto maligo sa ilog. Kung motocamper ka, swak din to sa'yo. Pwede kang mag-overnight dito at magsabit ng hammock. Pero disclaimer lang, ang quiet time nila dito ay nag-i-start ng 10 PM. Hindi rin sila mahigpit dito. So may mga iilan din kaming nakasabay na may dalang speaker at video okay. Pero sa gabi, tahimik naman. So yun lang guys, overall, nag-enjoy naman kami. At kung nakaabot ka sa part ng videong ito, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakafollow sa aming page, baka pwedeng pakifollow na din kami. Shoutout nga din pala sa mga nakasabay namin ng mga estudyante from Bulacan Agricultural State College. Maraming salamat sa inyo at God bless. So yun, hanggang dito na lang muna at kita-kits sa mga susunod na camping adventure. Salamat sa panonood!